Pagod na ako at inilapag ang walis sa kusina para maghugas ng kamay. Nagtimpla na rin ako ng orange juice. Nilagay ko ang mga baso sa tray kasama ang pitcher. Saka hinatid ko ito sa mga sundalong nasa sala. Wow! Express? Ang bilis ah! Parang drive-thru. Palatak na sabi ni Private Alejandro. Siya talaga ang pinakamaboka at maingay sa grupo. Ngumiti lang ako at inilapag ang tray sa maliit na lamesa. Ah, yung may gusto po ng juice, kumuha na lang kayo. Babalikan ko lang po ang kape sa kusina. Wika ko. Ngumiti sa akin ang mga kaharap ko at nagpasalamat. Tumayo si Private Alejandro at lumapit sa mesa. Huwag na kayo magpa-importante. Atak, mga bok! Mabilis at para mga batang nagunahan silang kumuha ng baso. Binalikan ko ang pinakulo kong tubig sa kalan. Matapos ko maghanda, kumuha na rin ako ng tinapay at pansit na niluto ko kanina at inilagay sa malaking serving plate. Saka dinala sa labas. Wow! May libreng agahan? Sabi ulit ni Private Alejandro. Palagi talagang siya ang nangunguna sa kahit na saan. Kain na po kayo. Nahihiya na yaya ko sa mga bisita. Mabilis naman tumalima ang mga kaharap ko. Ngunit may isa ko napansin sa grupo. Malimit ay tahimik lamang ang isa sa mga kasama nila at nagmamasid. Pakiramdam ko'y nakakatakot kumilos at magkamali. Bumaling ang tingin na lalaking pinagmamasdan ko sa kinatatayuan ko at nang makitang nakatingin ako sa kanya, ngumiti agad siya sa akin. Nahihiya nang ngumitiran ako at inabutan siya ng tinapay at pansit. Heto po sir, kain na po kayo. Sabi ko sabay abot ko sa kanya ng pinggan na hawak ko. Siya na lang kasi ang hindi pa kumukuha ng pagkain kaya nagkusa na akong mag-serve. Salamat Mabel. Nakangiting sabi nito sabay kuha sa hawak ko. James na lang, wag nang sir. Halos hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Wika ni Private Perez. Bok, wag ka nang pabebe. Nakangiting saad ni Private Alejandro. Bumabanat ka na agad. Panunukso naman ng isa pa. Basta may pagkakataon, sugod agad. Bawal lang mahina, hindi ba? Biro pa ng kung sino dahil hindi ko na tiningnan. Bigla kasi ako nakaramdam ng pagkailang. Puro sila lalaki tapos ako lang ang nag-iisang babae tapos tinutukso nila ako kaya nahihiya talaga ako. Mahiya nga kayo. Nakikikain na tayo, nangaasar pa kayo. Hindi niyo ako gayahin. Kahit alam kong gwapo ako, kumakain lang ako. Mayabang na sabi ni Private Alejandro sa mga kasama. Natatawa akong bumaling ang paningin sa kanya. Kunwari na may nahihiya ito habang kumakamot sa batok at panay ang nguya ng pagkain na isinubo. Napangiti ulit ako dahil nakakatuwa sila kung mag-asaran na parabang mga batang tambay sa kanto. Natigilan ako saglit nang malakas na bumagsak ang tinidor at gumawa ng ingay. Natigil din ang lahat at napatingin kay Private Herrera. Ako man ay nagtataka kung bakit nakasimangot ang lalaking ito. Kanina lang ay madaldal at natutuwa siya. Pero ngayon ay nakakunot na ang noo. Napatingin ako sa mga kasama niya. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanila kung ano nangyari sa kasama nila kasi obviously bad mood siya. Hindi ba niya nagustuhan ang lasa ng pagkain? Ang bilis naman magpalit ng mood ni Jake. Bigla ay naging awkward tuloy ang pakiramdam ko. Kahit maingay na ulit si Private Alejandro. Wala kasing imik si Private Herrera hanggang sa matapos silang kumain. Tulungan ka na namin, Mabel. Sabi ni Sir James habang nililigpit ko ang mga pinggan. Ang isang kasama naman niya inilagay sa tray ang mga baso at mabilis na hinatid sa kusina. Ang iba ay maingay na nagbibiruan at may isang sumasabay sa pagkanta sa nakaplay na music sa stereo. Mabuti na lang at hininaan ko kanina ang volume kaya malinaw na naririnig ko magandang boses ng sundalong kumakanta. Pagpasok ko sa kusina naabutan kong balak pa maghugas ng mga pinagkainan ng dalawa kaya mabilis ko na silang itinaboy palabas. Nagtatawanan kami lumabas habang tulak-tulak ko ang makulit at mapilit na si Sir James nang nabungaran kong nakasimangot at nakahalukip-kip sa Private Herrera sa kinaupan niya. Inirapan ko ito at sinimangutan. Bahala nga siya kung hindi niya nagustuhan ang pagkain inihanda ko. Umuwi siya sa kanila at doon kumain kung gusto niya para walang reklamo. Salamat sa almusal, Mabel. Nakangiting sabi sa akin ng lalaking kumakanta kanina. Oo nga Mabel, ang sarap pala mag-almusal dito sa inyo. Sa ulitin ha? Nakangiting sabi ni Sir Alejandro. Dapat pala, dito tayo tumuloy palagi pagkatapos ng lakad natin. Masarap ang almusal. Dagdag pa nito na binatukan ng kasama. Oo nga, masarap ang kape. Nakangiting sabi ni Sir James. Tumango lang ako at tipid na ngumiti sa kanila. Hindi ko alam kung anong problema ni Private Herrera at tila ba mainit ang ulo niya. Nakasimangot pa rin ito at seryosong pinagmamasdan ng maputik na combat boots na akala mo ay hindi pwedeng madungisan. Saglit pa'y nagpaalam ng mga sundalong dumaan dito sa bahay matapos na magpasalamat.
Naiwan ako nakatayo at nakatingin sa kanila habang sabay-sabay silang lumabas ng aming bakuran. Hindi ko inaasahan ang biglang paglingon ni Private Herrera sa kinatatayuan ko. Nagtama ang mga mata namin dahilan para bigla ko maramdaman ang malakas at mabilis na tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Ano kayong problema ni Herrera kanina? Ayos naman kami at masaya nakikipag-asaran pero sa itsura niya ngayon, para bang natalo sa sabong. Narinig kong tanong ni Camacho sa kausap na kasamahan namin. Hayaan mo na. Bakit mo pa pinapinsin ng isang yan? Kanina pa siya may topak at nakasimangot. Kala siguro'y pogi siya. Pabirong sagot ni Alejandro na tinapik sa balikat si Camacho. Dahil pa ng mga kasamahan ko ang nasa umpukan ng mga chismosa dito sa barangay kung magchismisan. Naririnig ko sila nag-uusap at pinag-uusapan ako pero dahil sanay na ako sa ugali ng mga kasamahan ko sa trabaho, wala na akong pakialam. Mukhang bad mood kasi, Bok. Baka nag-away na naman sila ni Kiara. Alam niyo naman kung ano ugali ng babaeng iyon. Dagdag pa ni Private Alejandro. Oo nga pala, laging ganito ang senaryo na nakikita nila halos araw-araw. Si Kiara lang naman kasi nakakapagpainit ng ulo ko. Walang araw na hindi kami nagtatalo at nag-aaway ng babaeng iyon. Simula na lumipat kami ng destino. Dala ang baril, pumasok ako sa tinutuluyan namin para magbihis. Ayos ka lang, Babok? Agad na tanong ng kabody ko. Huwag niyo na akong pansinin. Tipid na sagot ko sa tropa. May topak lang ako ngayon kaya pagbigyan niyo na. Ano bang nangyari? Okay ka pa naman kanina bago tayo pumunta sa bahay ni na Mabel. Komento ng kabody ko habang inaayos ang dalang mga gamit. Nakangiti na umiling lang ako sabay tapik sa kanyang balikat. Walang ganang sagot ko. Maliligo lang ako, Bok. Paalam ng kasama ko nang inisian ako. Nakaramdam ako ng inis at init ng ulo sa kanya habang panay ang obvious na pagpapapansin ng body ko kay Mabel. Pabebe at pa-cute pa ang kumag. May pagkain na kanina, sa harap, ayaw pang kumuha ng para sa kanya at gusto pa na pinagsisilbihan siya ni Mabel. Nakakainis at nakakapang-init ng ulo. Napailing na lang ako habang iniisip ang nangyari kanina. Katatapos ko lang magbihis nang marinig ang malakas na boses ng kasamahan namin. Pinatatawag tayo ni Sir. Malakas na sigaw sa amin mula sa labas ng sundalong kasama ko. Mabilis at sabay-sabay kaming pumunta sa daycare center na tinutuluyan ng aming team leader. Okay, men, report. Agad na utos ni Sir Makatangay. Bilang platoon leader namin, si Sir Joven na ang nag-report kay Sir Makatangay tungkol sa naging resulta ng lakad namin kanina. Tahimik na nakatayo lamang kami ng mga kasama ko at nakikinig sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, pinalabas na kami sa apat na sulok ng silid na nagsisilbing opisina ni Sir Makatangay. Palabas ako nang makita ko si James, ang kumag na body ko. Hayun at mukhang nagda-daydreaming habang nakangiti pa. Talagang naiinis ako sa pagmumukha niya ngayon. Ewan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Dati naman ay ayos lang ako sa lahat pero kahit ako'y nagtataka ngayon kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng hindi maganda sa kanya. Nagkukutkot ang kalooban ko sa inis dahil sa nangyari kanina. Gayong wala naman siyang ginawang hindi maganda para ikagalit ko. Kahit kailan hindi talaga healthy sa katawan ng selos. Teka, anong selos? Nagsiselos nga ba ako kanina? Pero bakit? Masyadong malayo na tinatakbo ng isip ko habang naglalakad. Wala tuloy sa sarili na sinipa ko ang lata ng beer na nasa tabi at nananahimik pa sa gilid. Shit! Herrera! Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Camacho sa akin. Trantado ka, Herrera, bulog ka ba? Galit na tanong sa akin ni Sir Makatangay na nakalabas na pala ng opisina niya at kasunod si Sir Joven. Dito ka pa talaga naglalaro ng sipa? Sorry po, sir. Mahinang sagot ko sa bayo ko ng ulo. Go! And run for 10 rounds para makapag-focus ka, Herrera. Mukhang mula ka sa sarili mo. Utos sa akin ang opisyal na kausap ko. Kapag minamalas ka nga naman, kung bakit kasi bad mood ako ngayon at nasipa ko pa ang lintik na latang pakalat-kalat sa daan ko. Nakita rin mismo ng opisyal ko ang ginawa ko kaya naparusahan ako. Kakain na sana ako ngayon pero heto ako, hawak ang baril at naka-full gear na tatakbo. Terror talagang opisyal ko. Sana, pinagmunot na lang niya ulit ako ng damo. Gaya nung nakaraan na pinarusahan niya ako. Kinabukasan, masakit ang buong katawan ko nang bumangon ako. Mukhang napuwersa ang mga muscle sa binti ko dahil sa punishment na binigay sa akin ni Sir Makatangay. Ang 10 rounds ko ay naging times 2 pa. Minalas lang talaga ako na tumama pala sa tiyan ng opisyal ko ang latang sinipa ko. Siyempre, mainit ang ulo niya sa akin ngayon dahil sa ginawa ko. Ako ang sumalo ng galit ni Sir Makatangay dahil negative ang resulta ng lakad ng team kaninang madaling araw kaya heto ako parang nabugbog.
Matagal na naming hinihintay ang susunod na galaw ng kabilang grupo. Kung kailan confirmed at positive ang report, saka naman hindi sumipot ang mga tulisan na siyang target namin sa area kung saan kami nagkaroon ng operasyon. Sunog ang operasyon namin kagabi. Ang hinala ni Sir Makatangay, may spy ang mga rebelde dito sa barangay kaya hindi gumagalaw ang grupo simula noong nagkampo kami dito. Hindi imposibleng ganoon nga nangyari lalo na at may mga kapamilya ang mga dating recruit ng New People's Army na nakatira dito. Ang order mula sa itaas ay kailangan malinis namin ang area as soon as possible. Malapit na kasi ang eleksyon at magkakaroon ng sunod-sunod na campaign rally ang bawat partido. Mainit ang eleksyon sa lugar na ito. Malimit ay may nagaganap na patayan. Good thing na rin na nakapost kami dito sa barangay. Sigurado ngayong darating na eleksyon ay hindi basta gagalaw ang mga rebelde na siyang main target ng team na kasama ko. Inutusan ako ng opisyal ko na pumunta sa kapitbahay namin para maglagay ng karne ng baka sa kanilang freezer. Namili ang tropa para sa 1 linggong stock ng pagkain. Normally, isda lang ang binibili namin dahil mahal ang karne pero dahil may namatay na baka, marami kaming nabili. Ate, pwede po bang makilagay ulit sa freezer ninyo? Tanong ko, agad dahil nasa bungad naman ang pintuan ng may-ari ng bahay. Sanay na kami sa bahay na ito. Minsan kami na rin ang pumapasok at kusang naglalagay o di kaya'y kumukuha ng mga kailangan namin sa loob ng refrigerator. Naku sir, katatapos ko lang po maglagay ng mga frozen na hotdog kanina. May nag-deliver po dito sa amin ng frozen food. Wala na pong empty space. Pasensya na po sir. Wika ng may bahay na si Aling Jalay. Ganun ba ate? Sige po, i-inform ko si Sir Makatangay na lutuin na lang namin ang lahat ng ito. Pwede namang initin kinabukasan para hindi masira ang mga ito. Saad ko habang hawak ang plastic ng karne. Naku, bakit hindi kayo makiusap kina Aling Belen? Nakita ko na may nag-deliver ng refrigerator doon o isa araw. Sa tingin ko ay mas malaki pa dito sa amin. Siguradong kasya ang lahat ng iyan. Suwestyon ni Aling Jalay. Sino pong Belen? Tanong ko kahit may hinala na ako kung sino. Taga dyan sa ibaba, asawa ni Mang Daniel? Agad na sagot ni Aling Jalay. Mabilis ako nagpaalam sa kanya at naglakad papunta sa bahay ng mga magulang ni Mabel. Exciting. Mas maganda nga kung doon ko ilalagay ang dala ko mga nakabalot na karne. Kapag pumayag sila, may dahilan na ako para pumunta sa kanila nang hindi na kailangan ng kahit na anong dahilan. Tao po! Malakas na sigaw ko. Alam ko may tao sa loob dahil naririnig ko ang kalansing ng mga baso at pinggan. Sir, kayo po pala. Tuloy po kayo. Iyaya ni Aling Belen nang makita ko. Nay, pakikilagay po sana kami nitong karne kung maaari po. Wala na raw po kasing mapaglagyan kina Aling Jalay. Paliwanag ko habang palihim na hinahanap ng mata ko si Mabel. Sige po sir, wala pong problema. Lagay po natin sa loob. Pasok na po kayo. Magalang na sagot ni Aling Belen na inaya akong pumasok. Nakangiting sumunod ako sa kanya. Dalang nakabalot na ilang kilong karne ng baka. Nakasalubong ko sa Mabel na biglang sumulpot sa kusina. Hawak ang tray na may lamang baso at pitcher. Good morning sir. Nalagaw yata kayo dito sa amin. Tanong ni Mabel habang isa-isang inilalagay ang mga dala sa lababo. Ah, oo. Nakausap kasi ako sa iyong ina na makikilagay muna kami ng stock naming karne dito sa inyo. Nakangiting sagot ko. Ganun ba? Maikling sagot lang ng babaeng kaharap ko. Bumaling sa Mabel sa ina. Mama, ako na po dyan. Tawag po kayo ni Papa saglit. Bago umalis si Aling Belen ay nagbili nito sa anak na siya na umano ang bahala sa akin. Saglit na nagpaalam sa akin sa Mabel at iniwan ako. Pumasok siya sa kwarto at pagbalik, may dala at hawak na marker. Pinanonood ko siya kung paano niya nilagyan ng mga pangalan ang labas ng plastic na dala ko bago ilagay sa freezer ang karne. Matapos ito'y magpapaalam na sana ako nang may naalala ko. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito kaya hindi ako nagdalawang isip na kinausap si Mabel. Mabel, okay lang ba kung hingin ko ang number mo? Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na magtanong. Nagpaliwanag agad ako at sinabi ko ang dahilan kung bakit hinihingi ko ang kanyang cellphone number. Minsan kasi biglang nagbabago ang menu kapag may dumating na bisita. Ayoko naman na basta lang ako susulpot dito sa bahay ninyo para kumuha ng karne. Paliwanag ko, sabay abot ng hawak kong cellphone sa kanya. Lihim na natutuwa ko at nagbubunyi ang kalooban ng abutin ni Mabel ang cellphone ko at nagtitipan ng kanyang numero. At pagkatapos ay ibinalik sa akin. Finally, nakuha ko ang number ni Mabel nang walang kahirap-hirap.
Nang makaalis si Jake, pumasok na ako sa loob ng bahay. Wala pang 10 minuto nang may tumawag sa akin. Alam kong hindi si Sheila ang tumatawag base na rin sa ringtone. Tama nga ang hinala ko dahil ibang numero ang nakita kong nag-register na caller sa screen ng cellphone ko. Hindi ko kilala kung sino dahil hindi naman nakasave sa phone book ko. Hello? Sabi ko nang sagutin ang tawag. Hey Mabel. Narinig ko ang sabi na isang lalaki mula sa kabilang linya. Malakas na kumabog ang dibdib ko. Palagi na lang ganito. Basta malapit siya, okay, marinig ko lang ang kanyang tinig. Natakot ako sa bagay na narealize ko. Mukhang nagsisimula na ako magkagusto sa lalaking tumatawag sa akin. Hello, Mabel? Andyan ka pa ba? Tanong ulit ni Jake dahil hindi agad ako nakasagot. Yeah. Oo. Nagulat lang ako na tumawag ka. Kinakabahan na sagot ko. May kailangan ka ba? Narinig ko ang bagyang pagtawa ng kausap ko mula sa kabilang linya. Wala naman. I-inform lang sana kita na itong personal number na ginagamit ko. Kapag kailangan mo ng tulong kahit ano, pwede mo akong tawagan. Pareho naman tayong son ang gamit na network. Pwede din tayo magkwentuhan kapag free ka o boring ka dyan sa inyo. May unlimited free call naman tayo. Mahabang paliwanag ng sundalong kausap ko. Ganun ba? Sige, sasave ko na lang ang number mo. Nahihiyang sagot ko. Nakarating ka na sa inyo? Wala sa sariling tanong ko kay Jake. Oo, kadarating ko lang. Sagot ng kausap ko. Okay lang ba kung i-text kita tatawagan? Tanong ulit ni Jake sa akin. Walang problema sa akin, basta free ako. Masasagot kang tawag mo. Walang pagdadalawang isip na sagot ko sa kanya. Ito na naging simula ng pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jake. Sa maikling panahon, naging magkaibigan kami sa cellphone. May mga pagkakataon na pumupunta siya dito sa amin kasama ang kasamahan niyang sundalo para makipagkwentuhan kapag hindi sila busy at walang lakad o operasyon sa bundok. Masaya ako dahil maging ang mga ka-team ni Jake ay naging kaibigan ko na rin. Hindi kasi ako pala kaibigan na tao. Aloof din ako sa karamihan, kaya halos bilang lang sa daliri ang nakakasalamuha ko. Ang sabi nila ay masungit daw ako pero hindi kasi ako komportable na pumunta sa kung saan-saan, lalo na kung may nagdiriwang ng birthday. Tapos kapag pumunta ka ay pag-uusapan naman ng mga chismosang kapitbahay. Funny pero kahit mga lalaki ang kagrupo ni Jake na pumupunta dito sa bahay, hindi ako naiilang sa kanila. Siguro ay nakuha na nila ang loob ko dahil nakikita ko naman na mabubuti silang tao. Masaya silang kausap at kasama. Malimit ay pumunta dito sa bahay mga kaibigan ni Jake, kahit wala si na mama at nasa tindahan namin ng bigas sa bayan. Tiwala na rin sa kanila mga magulang ko kaya kahit naiiwan ako mag-isa dito ay panatag sila. Ang kambal ng mga kapatid ko ang katulong nila sa tindahan. Si Brian ang katuwang nila sa bigasan habang ang isa pa naming kapatid ay kahera. Hindi na ako pinasama doon at ginawang taong bahay. Naging tagapagluto at linis na lang ako para pag uwi nila ay kakain na lang. Nakakatuwa ang pagiging negosyante ni Mama. Sa halip na ipagawa ang bahay namin, naisip niyang magbukas kami ng maliit na tindahan sa palengke. Maging dito sa bahay ay ginawa na rin namin bigasan. Natutuwa naman ang mga kabarangay namin dahil hindi na nila kailangan bumaba sa bayan. Isa din ito sa dahilan kung bakit naiwan ako dito sa bahay para magbantay in case na may gustong bumili ng bigas. Hindi naman ako nababagot mag-isa. May music akong laging pinakikinggan. Isa pa bigla ako nagkaroon ng panibagong mga kaibigan na madalas tumambay at dumalaw sa akin dito sa bahay. Palagay ang loob ko sa kanila. Dati takot ako sa mga sundalo pero para lang sila mga tambay sa kanto kapag kausap ako. Nakakatuwa nga, palagi ako may pasalubong na prutas. Basta may lakad sila. Malimit ay bayabas at papaya pag uwi nila galing sa operasyon kahit saan. Ako naman ay nasanay na naghahanda ng simpleng almusal o kaya merienda para sa kanila na ikinatutuwa naman ng tropa. Para tuloy ako nagkaroon ng maraming kapatid. Tulad ng dati, hapon na naman ang dumating ang grupo ni Jake na may dalang pagkain. May iced tea at mga chips. Nagbaon talaga sila at bumabawi daw dahil palagi na lang ako naghahanda para sa kanila kaya nahihiya na sila. Simula noon, pinakabonding na namin ng pagkain at huntahan. Hanggang isang araw, nagdala si James ng gitara at nagkaroon ng kantahan. Niyaya nila akong kumanta kasabay nila pero tumanggi ako dahil wala talaga akong hilig sa musika. Nagsimulan tumipa si James. Humanga ako sa galing niyang gumamit ng gitara na parang naglalaro lamang. Pinakinggan ko siya habang nakangiti at nagsimulang kumanta. Ang lamig at napakaganda ng boss ni James. Bigla tuloy akong humanga sa kanya na dati naman ay hindi ko napapansin dahil bihira lang siya kung makipag-usap sa akin. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na huwag pumalakpak.
Ang ganda kasi ng boses ni James at bagay sa kanya ang kantang Here Without You by Three Doors Down na kinanta niya sa harap namin na puno ng emosyon. Nakangiti din siya kapag sumusulyap sa akin, paminsan-minsan na para bang sa akin ang kantang iyon. Namula at nagiinit ang magkabilang pisngi ko dahil nakatingin pala ang lahat sa akin matapos kong pumalakpak ng malakas. Para bang nag-ibang tawa ko sa paningin nila. Natural lang naman ang naging reaksyon ko dahil nagustuhan ko ang kanta ni James. Humanga kasi talaga ako sa kanya. Mahilig ako sa music pero tagapakinig nga lang. Wala naman kasi talaga akong talento sa pagkanta. Kung kumanta man ako sa loob lamang ng banyo, tama na ang lababo, timba, balde at inodoro ang nakakarinig sa makabasag salamin kong boses. Ngumiti ako ng malawa kay James. Ang galing mo palang kumanta, James. Ang ganda pa ng boses mo. Alam mo, pwede ka maging singer, promise. Madaldal na komento ko. Talaga? Nagustuhan mo ba? Tanong ni James na nakangiti pa habang hawak pa rin ang gitara. Oo, kahit naman sino magugustuhan ng boses mo. Wala kang ka-effort pero ang ganda ng dating. Sagot ko at pinuri siya. Kapag ganyan ba naman ang feedback, siguradong gaganahan akong kumanta palagi. Nakangiting sagot ni James kaya natawa naman ako. Gusto mo lagi kitang kantahan? Tanong ng kausap ko. Sasagot pa sana ako na makarinig ako ng sabay-sabay na panunukso mula sa mga kasama namin. Ako na naman ang nakita nila at ngayon ay tinutukso si James. Tila nabilaukan na narinig ko mula sa katabi niya. Ano yan, Bok? Maliligaw ka na ba dito kay Mabel? Panunukso ni Kuya Ricky kay James. Yan na nga, nagpaparamdam ka na ba, Bok? Nakangisi na binatukan ng katabi si James kaya napailing na lang siya habang nakatingin ito sa akin. Sunod-sunod ang panunukso sa amin ng mga kasama ni James. Literal na si Kuya John na naman ang nangunguna sa kanila. Nakasimangot naman si Jake sa upuan niya. Mula pa kaninang dumating sila ay hindi na ito nagsasalita. As usual, mukhang may mood swing na naman ang lalaking ito dahil pa ang babaeng may regla ngayong araw. Hindi ko nalang pinansin si Jake. Nasanay na ako sa ugali niyang bugnutin at mainitin ang ulo kung minsan. Wala namang nagbago kaya hinayaan ko muna. Bahala na siya sa buhay niya. Saka ko na lang siya tatanungin kung bakit parang galit na naman siya gayong masaya naman ang lahat habang nagkakasayahan kami. Hindi tulad ni Jake na para bang may umutang sa kanya at hindi siya binayaran. Hinayaan ko na lang si Jake na magmukmuk sa upuan niya. Hindi rin ako nagtanong sa kanya kung bakit ang sungit niya. Nagkunwari akong walang pakaalam pero hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pailalim na mga tingin niya kay James na para bang may ginawa itong malaking kasalanan sa kanya. 4.5 oras ang mabilis na lumipas nang umalis ang grupo ni Jake nang may tumawag sa akin. Si Jake lang pala. Galing na siya dito sa bahay kanina. Ano na naman kaya kailangan na lalaking ito, tinatawagan na naman ako. Malakas ang kabog ng dibdib nang sinagot ko ang tawag nito. Hello Jake, bakit ka tumawag? Bungad na tanong ko. Bakit hindi na ba ako pwedeng tumawag sa iyo at kausapin ka? Bawal na ba? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Jake sa akin. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya dahil base naman sa tinig ni Jake sa kabilang linya ay seryoso siya. Bakit tinatanong mo yan? Eka nga, bakit ba ganyan ang tanong mo ha Jake? Mukhang may pinagdadaanan ka at may hugot ka ngayon. Pabiro at mapang-asar na sabi ko. Gusto ko kasing gumaan ang atmosphere sa pagitan namin dalawa. Lalo na at nararamdaman kong mukhang bad mood ang kausap ko sa kabilang linya. Wala ito. Huwag mo na isipin. Tipid na sagot ng kausap ko. Ano bang problema mo? Hindi na nakatiis na tanong ko sa kanya. Nakakainis ang ugali niya kung minsan. Mukhang bad trip si Jake tapos tumawag sa akin at napagbuntunan pa ako ng init ng kanyang ulo. Problema ko? Parang wala sa sariling anas ng kausap ko. Ikaw ang problema ko, Mabel. Kayo ni James. Natigilan ako sa narinig kong sagot niya. I wonder kung bakit naman kaming dalawa ng kaibigan niya magiging problema ng lalaking kausap ko. Lagi kayong naglalandian. Masyadong masakit sa matang tingnan. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Jake. Nakaramdam ako ng hiya sa kanya dahil hindi ko akalain na ganoon na palang impression niya sa amin ni James. Ngayong never ko namang naisip iyon. Kaibigan ang turing ko sa isang iyon. Casual lang din kung kami mag-usap, kaya wala ako nakikitang dahilan para magmukha kaming naglalandian sa paningin ni Jake. Napamulagat na lang talaga ako sa rason ni Jake. Hindi ko alam kung ganito rin ba ang tingin sa amin ng mga kaibigan at kasamahan nila sa trabaho. Mas lalo lamang tuloy ako nakaramdam ng hiya pero hindi rin mawala sa isip ko kung kailan ba kami ni James nagmumukhang naglalandian sa paningin ng mga kabaro nila. Sandali nga, ano ba talaga ipinupunto mo ha Jake? Inis na tanong ko. Alam mo,
Kung tumawag ka sa akin para inisin ako, mabuti pa na huwag ka na munang tatawag. Parang wala ka sa sarili mo. Lasing ka ba? Sandaling natahimik ang kausap ko sa kabilang linya pero mas nabigla ako sa sumunod na lumabas sa kanyang bibig. Oo, nakainom ako pero hindi lasing, Mabel. Masama ba natawagan kita gaya ng dati? Look, I didn't miss to piss you off. I'm just jealous. Natulala ako sa narinig ko. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Mukhang lasing nga si Jake at baka hindi niya alam ang kanyang sinasabi dahil nagsasalita na siya ng Ingles. Alam mo, Mabel, hindi ko makontrol ang sarili kong huwag magselos kapag nakikita kitang nakangiti at masayang kausap si James. Kahit wala naman akong karapatan. I'm sorry ha. Gusto talaga kasi kita eh. Unang kita ko pa lang sa'yo na gustuhan na kita. Gusto ko sa akin ka lang umingiti at ako lang ang nagpapasaya sa'yo. Hindi ako nakapagsalita at nakasagot. Nabigla kasi ako sa revelasyon ni Jake. Kaya natigilan ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa kanya lalo na at tinatalo ko ng malakas na kabog sa dibdib ko. Jake, baka lasing ka lang kaya ganyan ka magsalita. Pag-iiba ko sa usapan. Bukas ka na lang ulit tumawag kapag okay ka na. No. Agad-agad na sagot nito. Lasing man ako, hindi. Alam ko sinasabi ko ngayon, Mabel. Gusto kong malaman mo kung anong nararamdaman ko dahil sigurado na ako na sa maikling panahon ay minahal na kita at gusto kitang maging girlfriend. Papayag ka ba kung magiging tayo? Walang pagdadalawang isip na tanong ni Jake sa akin. Tanging, lang ang nasabi ko. Panay ka sa sunod-sunod na lunuko ng sariling laway. Hindi rin ako makahinga ng maayos sa mga oras na ito dahil sa malakas na kaba sa dibdib ko. Hindi kita pipilitin na sagutin ang tanong ko kung hindi ka pa handa. Maaaring nagulat ka dahil ang bilis ng pangyayari but believe me, when I say that I like you and I love you, Mabel. Nawindang ang diwa ko sa sinabi ni Jake. Dahil ko pa ang saglit na na-freeze ang utak at hindi agad nakapag-isip na maayos. Bukas na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing at pagsigurado na tayong alam mo na ang sinasabi mo, Jake. Malay mo, dala lang yan ng alak. Mukhang malakas ang tama ng alcohol sa'yo. Malumanay na sabi ko. Hindi ko talaga alam kung ano isasagot ko sa kanya kaya nagdahilan na lang muna ako bago ko pinutol ang tawag at sinabing matutulog na ako dahil inaantok na. Hindi na ako nakatulog ng maayos, magdamag dahil sa paulit-ulit na pag-iisip sa mga sinabi ni Jake. Tinatanong ko ang sarili ko kung handa na ba ako makipagrelasyon o kaya ko na bang panindigan ang ganoong panibagong responsibilidad sa buhay. Maaga pa lang nang tawagan ko si Sheila pero ang bruhang kaibigan ko ay out of coverage ang number. I wonder kung saan na naman gumala ang babaeng iyon kaya hindi ko siya matawagan. Hey Mabel, kanina ka pa dyan at bakit pa na yung kibot ng mga labi mo? Tanong ni Mama kaya nabaling sa kanya ang paningin ko. Ano, kausap mo na naman ba sarili mo? Ngumiti lang ako sa aking ina. Si Mama talaga ang lakas makiramdam at hindi mapagtaguan. Parang pusa, napakalinaw ng mata kung ano-anong nakikita. Wala po ito, Ma. Sumasabay lang ako sa musika sa radyo. Pagdadahilan ko. Bakit naman tulala ka? Wala naman instruction sa radyo na kapag sumabay ka sa kantay kailangan nakatulala. Unconvinced na sagot ni Mama. 3:00 ng hapon nang tumawag ulit sa akin si Jake. Sinabi niya pupunta na raw siya dito sa bahay at on the way na. Napakalakas tuloy ng kaba at tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay hirap akong huminga dulot ng hindi ko maipaliwanag na pinaghalong takot at kabang nararamdaman ko. Hindi tuloy ako mapakali. Pakiramdam ko ay naparanoid ako habang nakaupo dito sa sala at naghihintay sa lalaking tumawag sa akin kanina. Mabel? Tao po? Malakas na tawag ni Jake mula sa labas ng pintuan. Binuksan ko ang pinto at pinatuloy si Jake. Pasok ka. Maikling wika ko. Nakaitim siyang t-shirt at cargo shorts na kulay asul. Bagong ligo din na nakajal pa ang buhok. Mukhang akit nga siya naligaw kaya pumunta dito sa bahay. Sa una pareho kaming walang imik hanggang sa siya na ang unang bumasag sa katahimikan. Mabel, yung pinag-usapan natin kagabi. Hindi ba sabi mo'y pumunta ako dito at mag-usap tayong mabuti? Kiming tumango ako dahil nahihiya ako sa kanya. Ngumiti naman si Jake at muling nagsalita. Pasensya ka na kung may hindi ako magandang nasabi sa'yo. Frustrated lang kasi talaga ako dahil nagsiselos ako. Direkta at walang paligoy-ligoy na paliwanag ni Jake. Yun na nga. Tanga na isagot ko dahil nahihiya talaga ako. Sorry talaga kung na-offend ka man sa nasabi ko kagabi. Please hear me out. Magpapaliwanag ako. Paliwanag pa na lalaking kausap ko. Actually okay lang sa akin yun. Mas mabuti na rin naman na mag-usap tayo para wala tayong issue. Maikling sagot ko. Kumamot muna si Jake sa batok bago niya ako tinitigan sa mga mata.
Gosh, pakiramdam ko ay para akong hinihigop ng mga malalagkit na titig niya sa mukha ko. Tahimik kaming dalawa at tanging ang mga mata lamang namin na nag-uusap. Hanggang sa unti-unting bumaba ang kanyang mukha at naglapat ang aming mga labi kaya tulala ako. Napapikit ako at nakalimutan ko ang mga tanong na dapat ay itatanong ko sana kay Jake. Magkalapat lamang ang aming mga labi hanggang sa nagsimula siyang gumalaw at halikan ang ibabang labi ko. Bigla ko natauhan at naitulak ko si Jake. Katulad ko ay nagulat din siya sa nangyari na para bang hindi niya nakontrol ang sarili kaya hinalikan ako. Naguguluhan na nag-iwas ako ng tingin habang tinatanong ko ang sarili ko kung ano bang ginagawa ko at bakit ako nagpadala agad sa tukso. Bakit ka ba bigla na lang nangahalik ha? Salubong ang kilay na tanong ko, kasabay ng pag-iinit ng aking magkabilang pisngi. Bakit ba kasi para ako naengkanto kanina at hindi malang pumalag at tiniyaan ko lang siyang halikan na lang ako nang walang pakundangan? Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mabel. Matagal ko nang gustong gawin ito kaya lang wala akong pagkakataon. Ngayong nasolo na kita, hindi ko na pinalampas pa. Maangas na sagot ni Jake at mukhang proud pa sa ginawa niya.